Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito, ating pag-aaralan ang chapter 32 ng The Voice Speech and Song entitled Pananampalataya ang tema ng ating mga salita. So, samahan niyo po ako sa pag-aaral nito. Sabi dito, isang batas ng kalikasan. Ito ay isang batas ng kalikasan na ang ating mga iniisip at damdamin ay hinihikayat at pinalalakas habang binibigyan natin sila ng pagbigkas. Habang ang mga salita ay nagpapahayag ng mga saloobin, totoo rin na ang mga kaisipan ay sumusunod sa mga salita. So, ang ating pong palang mga sinasabi ay ito po ay malaking kasabwat sa ating buhay. Yung ating kaisipan, ano po ba ang ating laging iniisip? Nag-iisip po ba tayo ng mga banal na bagay? At ito po ay malaking nakakatulong sa ating mga nasasalamuha, sa ating kapaligiran. At kailangan tayong kumilos, gumawa at magsalita ng may pananampalataya. Kung bibigyan natin ng higit na pagpapahayag ang ating pananampalataya, higit na magalak sa mga pagpapalang alam nating mayroon tayo, ang dakilang awa at pagmamahal ng Diyos, dapat tayong magkaroon ng higit na pananampalataya at higit na kagalakan. So ito po yung nawa ang magtanim sa ating mga puso, ang kagalakan na nanggagaling sa langit. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya at paggawa sa ating Panginoon ay siyang kikilos sa ating mga buhay at may papakita natin ang kabanalan ng ating Panginoon. Kaya nawa ay mas atin pa pong mamold, mabuo sa ating buhay ang karakter ni Kristo at ipanalangin po natin ito. Walang dila ang makapagpapahayag, walang hangganang pag-iisip ang pagpapalang bunga ng pagpapahalaga sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Maging sa lupa ay maaari tayong magkaroon ng kagalakan bilang isang bukal na hindi nagkukulang dahil pinapakain ng mga batis na umaagos mula sa trono ng Diyos. So, ang ating mga salita, ang ating mga iniisip, ay isa din pong kaugnay kung tayo po ba ay pagpapalain. At tayo nga ay pinagpala na ng Panginoon at kailangan na ang lahat ng ating mga gagawin ay nakasang-ayon na po sa kanyang kalooban. At ang ating mga sinasabi ay abot po ito sa trono ng langit. Kaya kailangan maging mapagbantay po tayo sa ating mga iniisip, sa pagpapahayag sa ating mga dila. Isa po ba itong pagpapala? Isa po ba itong, nagbubunga po ba ito ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos? Maging sa lupa, maaari tayong magkaroon ng kagalakan bilang isang bukal na hindi kailanman nagkukulang. Sa pagpapatuloy, ang hindi maiiwasang pag-aani. Yaong mga nagsasalita ng pananampalataya at naglilinang ng pananampalataya ay magkakaroon ng pananampalataya. Ngunit yaong mga nagmamahal at nag-aalinlangan ay magkakaroon ng pag-aalinlangan. So, kung ano po ba ang ating iniisip, yun po ang nagiging karakter natin. At ano yung pinaniniwalaan natin, yun din po ang madedevelop sa ating puso. Kapag nagsimula po tayong manampalataya sa Panginoon, kailangan wag po natin yung putulin. Tuloy-tuloy po ito hanggang mabago tayo, hanggang maging perpekto tayo sa lahat ng bagay. Dahil ang Panginoon, hintulot niya sa atin ang mga bagay na ating mararanasan para ang ating mga kaisipan ay nakatuon lamang sa Kanya. Ang pinagmumula ng lakas. Kung bibigyan natin ng higit na pagpapahayag ang ating pananampalataya, higit na magagala o magalak sa mga pagpapalang alam nating taglay natin, ang dakilang awa, pagtitiis at pagmamahal ng Diyos, magkakaroon tayo ng higit na lakas araw-araw. So isa po itong pangako ng Panginoon sa atin. Pagka ginamit natin yung buong lakas, buong tapang, buong talino, buong talento, buong puso sa gawain ng Panginoon, mas madadagdagan pa po ang ating mga karunungan para po sa ikalalago ng kanyang gawain. Kaya ano man yung mga pagsubok nating pinagdadaanan, magpatuloy lamang po tayo sa laban dahil hindi niya po tayo pababayaan. At araw-araw bibigyan niya tayo ng kalakasan. Hindi ba ang mahahalagang salita na sinabi ni Kristo, ang prinsipe ng Diyos, ay isang katiyakan at kapangyarihan na dapat magkaroon ng malaking impluensya sa atin? Na ang ating Ama sa Langit ay higit na handang ibigay ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya, kaysa sa mga magulang na magbigay ng mabubuting kaloob sa kanilang mga anak?
So mga kapatid, ito po yung paalala sa atin na ang Panginoon ay talagang ipinagkaloob niya na sa atin ang lahat ng bagay, at kapag ninanais na nating ibigay ang buong puso natin, anuman ang ating ihingi, ang kanyang banal na espiritu ay ipupuspos sa ating mga puso. Siya po ang kikilos at gagawa sa atin, hindi po tayo kukulangin. Anuman ang ating hinihingi, basta nakasang-ayon na po sa kanyang banal na kalooban, ibibigay po sa atin ito. Mga binhi ng pagdududa, pag-aani ng kawalang paniniwala. Ingatan natin ang ating mga salita. Magsalita tayo ng pananampalataya at magkakaroon tayo ng pananampalataya. Huwag kailanman bigyan ng lugar ang pag-iisip ng panghihina ng loob sa gawain ng Diyos. So, very clear po na habang nasa gawain tayo ng Panginoon, kinakailangan na gamitin po natin ang lahat ng binigay niya para sa kanyang o para sa ikalalago ng kanyang gawain. Dahil wag po tayong magtanim ng pagdududa, pag-aalinlangan sa ating mga puso, sa puso ng iba, upang hindi po tayo mawala sa landas at hindi tayo mapanghinaan. Anuman ang mga mangyari sa ating paligid, ang Panginoon ay handang tutulong sa panahon na tayo nangangailangan. Kaya pagkapitan po natin at basahin ng paulit-ulit ang kanyang mga pangako. Huwag kailanman magbitaw ng isang salita ng pagdududa. Ito ay gaya ng binhing inihasik sa puso ng parehong nagsasalita at nakikinig upang magbunga ng isang ani ng panghihina ng loob at kawalan ng pananampalataya. So, kapag nagsasalita tayo ng mga hindi totoo o nagsasalita tayo ng pagdududa, parang naghahasik lang din po tayo ng mga tukso, naghahasik tayo ng hindi pagpapala. Kaya tandaan natin, maging mapagbantay po tayo sa ating mga salita, at anuman ang ating mga iniisip ay naway nakalaan po ito sa Kanya, at anuman ang ating mga sasabihin, ipanalangin po ito natin. Ang dakilang pakinabang ni Satanas. Kahit sa ilalim ng tukso, ang ating wika ay maaaring yaong pananampalataya at pag-asa at katapangan. Ngunit walang kagaanan, walang kabuluhan ang dapat pagbigyan, walang mababang pagpapatawa ang dapat lumabas sa ating mga labi, sapagkat ang mga bagay na ito ay nagbibigay ng malaking kalamangan kay Satanas. Nakakalungkot isipin mga kapatid na kahit nasa gawain tayo ng Panginoon, hindi talaga maiwasan na makakasalita po tayo ng nagpapatawa o mga joke mga kapatid. Isa po pala itong kalamangan sa kaaway. Ginagamit pala ito ng kaaway para masira po ang ating gawain, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Ngayong alam na natin ito, naging mapagbantay na po tayo sa bagay na ito, at maging maingat na po tayo na walang lalabas sa ating mga bibig na mga katawa-tawa, mga walang kwentang bagay. Kaya ipanalangin po natin sa Panginoon na ang ating mga gawain ay naaayon lamang sa kanyang banal na kalooban. Bukas ang bintana patungo sa langit. Kung mas nagsasalita ka ng pananampalataya, mas magkakaroon ka ng pananampalataya. Kapag mas pinag-iisipan mo ang panghina ng loob, pakikipag-usap sa iba tungkol sa iyong mga pagsubok, at pagpapalaki sa mga ito para humingi ng simpatya na iyong hinahangad, mas maraming panghihina ng loob at pagsubok ang iyong mararanasan. So, very clear po na kapag nagsasalita po tayo ng puro pagsubok na lang, puro mga negatibong bagay na ating nakikita sa ating buhay, para lamang po tayo, mas makakaranas pa po tayo ng matinding pagsubok. Ngunit kahit tayo sinusubukan, mas iniisip natin yung mga pagpapala ng Panginoon, binibilang po natin yung kanyang mga biyaya na pinagkaloob niya sa atin, mas madadagdagan pa po ang ating biyaya, ang ating katalinuhan, ating kalakasan. Isipin natin na ito'y nanggagaling sa Panginoon, at ano po yung mga kabutihan na kanyang ginawa, yun po ang lagi nating sasabihin. Bakit magluluksa sa bagay na hindi natin maiiwasan? Inaanyayahan tayo ng Diyos na isara ang mga bintana ng kaluluwa sa lupa at buksan ang mga ito sa langit, upang mabahaan niya ang ating mga puso ng kaluwalhatian na nagniningning sa hangganan ng langit. So, napakaganda, no? Kung ano man ang mga problema natin dito sa mundo, takpan na po natin ang ating tenga, ang ating mga mata sa mga temporaryong bagay, at buksan po natin ang ating mga kaisipan, ang ating mga mata sa makalangit. Mas makatuon po tayo doon sa langit na bayan upang hindi tayo mapanghinaan.
hindi po tayo mabigo sa laban dahil nakatitig po tayo sa ating personal na tagapagligtas at siya lamang ang ating dakilang halimbawa na dapat nating sundin anuman ang mangyari sa ating buhay. Huwag tayong magsalita ng pagdududa, bagkus gamitin natin ang ating mga salita para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Kaya nawa, marami po tayong matututunan na anuman ang ating mga sasabihin, anuman ang ating gagawin, lahat nito ay magbigay kaluwalhatian sa Panginoon. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga. God bless.